Nagpaabot ng karagdagang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa probinsya ng Oriental Mindoro na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Ang mga benepisyaryong mangingisda at magsasaka lubos naman ng pasasalamat lalo. Libong magsasaka at mangingisda na apektado ng bagyong Christine at Leon ang nakatanggap ng financial assistance mula mismo sa tanggapan ng Pangulo na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat isa. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magbabahagi kami ng tulong pinansyal sa na nakakahalagang 10,000 piso sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Ipinagpasalamat ito ng ilang piling benepisyaryo gaya ni Marvin na pinalubog ng baha dulot ng bagyong Christine ang sinasakang lupa. Maraming salamat po sa ating mahal na pamahalaan, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. At kami po ay mabibigyan ng ayuda mula sa kanilang tanggapan. Saan niyo po ito magagamit, sir? Sa pagbubukid po ulit. Pang-umpisa po ulit ng... Para naman kay Samuel, magagamit daw niya ang natanggap na tulong hindi lamang sa pagtatanim muli, kundi pati na rin sa iba pang mga pangangailangan. Tulad po sa estudyante, sa mga pagkain namin, sa mga bata, pamilya. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng bawat isa upang makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Gayon din ang pagiging resilient ng mga biktima nito. Kaya giit niya na bagaman hindi mapipigilan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa, tinatapatan niya ito ng mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng kalamidad. Kabilang na riyan ang pag-atas sa DILG at DNR na gamitin ng geohazard map para matukoy ang mga lugar na lantad sa mga pagguho ng lupa para agad na mailikas ang mga ito sa ligtas na lugar. Hiling naman ng Pangulo sa mga residente na dadaanan ng mga paparating na bagyo. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas, batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari, ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Pinatitiyak naman niya sa DPWH, DOTR, DOST at DTI na pag-aralan at suriing mabuti ang mga kalsada, tulay at iba pang istruktura ng matiyak na dekalidad, ligtas at handa ang mga ito sa pagbabago ng panahon. Ipinag-utos na rin ng Chief Executive ang pagre-rebisa sa Flood Control Master Plan. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo, pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pag-ulan, hindi na nakakayanan. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap para mas maayos ang ating kinabukasan. Bukod sa tulong na mula sa Office of the President, nagbigay din ng indemnity checks ang DA Philippine Crop Insurance Corporation na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 pesos. Kinilala rin ng mga lokal na opisyal ng Oriental Mindoro ang maagap na aksyon ng pamahalaang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. nitong nakalipas na mga kalamidad gaya ng oil spill at El Nino. Mula Pinamalayan, Oriental Mindoro, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.